Hey guys, so ito si Lagertha tsaka si Logan. Ayan, as usual sobrang liksi ni Lagertha. Kahapon medyo nag-worry si Jepoy, ano? Kasi nag-off feed si Lagertha, hindi siya kumain kahapon. Pero kaninang umaga sinubukan daw niya ulit, hindi pa rin kumain. Hapon kumain na siguro. Okay naman siya, hindi naman siya matamlay or anything. So nabanggit lang ni Jepoy na may dugo daw yung poops. So, sabi ko baka due na yung deworming nito. I think na-deworm siya nung ano pa lang, 3 months old siya. And nasa 7 months old, dapat kasi after nung puppy deworming and vaccination schedule, ay dinideworm po natin yung mga aso natin. I don't know, ideally, mga every 3 months. Lalo na kung outdoor dogs na ganito, di ba? Kung ano-anong napipick up nilang mga worm eggs sa paligid, ay pwede sila magkaroon talaga ng mga worms and other parasites, mga bacteria, fungus, etc. Liga, doon tayo sa kabila. Okay. Ayan, dire-diretso na sila. Hindi na takot sa stairs. Ang saya-saya. Huwag mo lang tatapakan yung mga fire tree ko. Mga fire tree seedlings natin yan. Op, 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 op. Okay, dito tayo sa kabila. Ayun. Alright, so just as I was saying, yung hindi pagkain ng aso, lalo na pag adult dogs naman, or young adults, kagaya nitong si Lagertha, I probably would consider her as a young adult na, 7 months old. Pero hindi pa siya nag-heat actually. So, hindi pa siguro siya young adult. Nasa mga stage siya na approaching young adulthood, adolescence. Pero since hindi pa siya nag-heat, usually kasi yung first heat po ay aabutan ng aso, tuta na mga 7 months, 8 months. Pero yung mga large breeds, mas matagal mag-heat. No? So ito, I expect her to go into heat anytime soon, the next couple of months siguro. Ayan. Ay! Ako, mga basura. Yan ang gustong-gusto nila. Kaya minsan, kapag nakakuha ng mga parasites, nakakuha ng mga worms or bacteria sa paligid, tatamlay yung aso. Pero hopefully yung tumama sa kanilang mga bacteria makuha nila ay kayang-kaya naman nilang labanan ng immune system nila. So ideally maganda talaga, malakas ang immune system nila. And of course, number one sa immune system strengthener, ano matatawag dyan, ay magandang nutrition. SDN ang pinapakain naman natin dito, kaya kampante naman ako, very healthy sila. Malakas ang immune system, lalabanan ng immune system nila, yung mga makakuha nila sa paligid. And hopefully, no, may mga ano naman, pathogens na re-resolve naman on their own. Hindi mo na kailangan ipa-vet or what, antibiotics. Basta malakas ang immune system ng isang aso, minsan hindi mo na kailangan na naggamutin. The immune system is our God-given protection against many invaders like parasites and bacteria. Ayan, talagang hilig niya talaga, kagaya ng tatay niya si Ragnar. Kagat ng kung ano-ano, kung ano mapipick up niya, ini-explore niya. Ako minsan, as much as possible, nahayaan ko lang para yung aso ay, alam mo yun, natututo siya sa paligid niya. Nakita niyo ba yung video ni Ragnar, yung tatay nila? Training siya doon sa Manalo Canine sa obedience and protection. Ang laki niya ni Ragnar ngayon. Gwapong-gwapo, tsaka maganda naman yung training niya. Although under training pa siya, work in progress pa si Ragnar, natutuwa naman ako. Ayun lang muna ang konting updates. Nalulubat na kasi ako.